Magandang hapon po, ito po ang ating update patungkol sa minomonitor natin na dalawang bagyo. Yung una po ay si Bagyong Francisco at ikalawa po ay si Gardo. Yes po, pumasok na po ito ng Philippine Area of Responsibility. Base po dito sa ating latest satellite image, patuloy pa na lumalayo itong si Bagyong Francisco at maaaring sa mga susunod na oras ay lumabas na rin po ito ng Philippine Area of Responsibility. Huli po natin itong namataan sa layong 625 kilometers northeast ng Itbayat, Batanes. May lakas ito ng hangin na sustained winds na umaabot ng 95 kilometers per hour at pagbugso o bigla ang paglakas sa paligid nito na umaabot naman ng 115 kilometers per hour. Ito ay kumikilos pa north-northeast sa bilis na 15 kilometers per hour. Bahagya nga po itong bumilis as compared dun sa kanyang pagkilos kahapon na kung saan ay from 10 kilometers per hour, ito ay 15 kilometers per hour na. So, ibig sabihin ay mas mapapaaga din yung kanyang paglabas ng Philippine Area of Responsibility at binanggit na nga po natin na maaaring sa mga susunod na oras ay nasa labas na ito ng PAR. Wala na po itong direktang epekto sa in terms of sustained winds or yung intense sa lakas na hangin dito sa Batanes, lifted na o inalis na po natin yung signal number 1 dito. Pero yung extension ng kanyang kaulapan ay posible pa rin na mag-contribute sa mga pag-ulan dito sa Babuyan Islands at ganoon din sa probinsya ng Batanes. Although wala na pong nakataas na signal number, may mga pagbugso pa rin ng hangin na hindi lalagpas sa 88 kilometers per hour. Dito po yan ngayong gabi, natitirang oras sa araw na ito, ay mararanasan natin yung maaaring mga pagbugso o biglang paglakas ng hangin sa malaking bahagi ng Luzon. Kasama din po yung Panay Island at ganoon din sa probinsya ng Negros Occidental. Bukas hanggang Saturday ay malaking bahagi pa rin ng Luzon ay makakaranas ng mga pagbugso ng hangin dahil naman sa southwest monsoon or sa habagat. Meron pa rin po tayong nakataas na weather advisory. Ibig sabihin, yung mga kababayan natin dito sa Zambales, Bataan at sa Occidental Mindoro ay posibleng makaranas ng 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan. Ang ibig sabihin po nito ay posible yung mga localized floodings o yung mga panandaliang pagbaha, lalo na doon sa mga bahaing lugar. Lugar. Ito po ay simula 5 p.m. ngayon hanggang 5 p.m. bukas. At bukas ng 5 p.m. hanggang sa Sabado ng 5 p.m. ay posible pa rin po na makaranas ng ganito karaming mga pag-ulan yung mga kababayan natin dito sa Zambales at ganun din dito sa probinsya ng Bataan. Wala po tayong nakataas na gale warning, pero maaari pa rin po na umabot ng 3.5 meters yung taas ng alon na posible na makaapekto sa atin kapag tayo ay naglayag o pumalaot dito sa Northern Luzon. Kanina po ay hanggang 3.5 din dito sa eastern seaboards ng Luzon, pero ngayon po ay nabawasan at ngayon ay dito na lamang po yun sa Northern Luzon maaaring ma-experience. Tulad po ng binanggit natin kanina, itong si Tropical Storm Gardo ay pumasok na po ng Philippine Area of Responsibility kaninang alas 3 ng hapon. Ito ay nasa layong 1,400 kilometers east ng extreme northern Luzon. Ito ay may lakas ng hangin na umaabot ng 85 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 105 kilometers per hour. Ang pagkilos po nito ay pa-northwest sa bilis na 45 kilometers per hour. May kabilisan po itong pagkilos ni Gardo at dahil sa bilis din po nito ay posibleng bukas ng umaga or tanghali ay lalabas na rin po ito ng Philippine Area of Responsibility. Wala pong landfall na mangyayari at ito po ay ang pinaka-posible lang na maging epekto nito ay yung paghila ng moisture na dala ng habagat na kung saan ay posible ito na mag-contribute sa mga pag-ulan lalo na sa western section ng ating bansa. Particular na yung binanggit natin kanina sa probinsya ng Zambales at sa Bataan. Uulan po ba mamaya habang tayo ay papauwi lalo na dito sa Metro Manila? Yes po, actually sa kasalukuyan ay may mga pag-ulan na nakakaapekto sa ilang bahagi ng Zambales. Ito po yung mga nakakulay violet. By the way, ito po yung ating thunderstorm advisory na nirelease ng ating NCR-PRSD o yung regional office natin na kumakatawan sa National Capital Region at sa mga nearby provinces nito. Meron din mga pag-ulan sa southeastern portion ng Tarlac at ilang bahagi ng Nueva Ecija. Yung mga nakakulay violet po yun, Pampanga, Bulacan at ganoon din sa probinsya ng Quezon. Yung mga nakakulay pink naman po, lalo na at pauwi na tayo sa ating mga opisina, ibig po sabihin nito may ine-expect
tayo ng mga thunderstorm o mga pag-ulan. Ibig sabihin, sa susunod na 2 hanggang 3 oras ay may mga posibleng pag-ulan dito sa Metro Manila at tulad po ng binanggit natin, yung mga nakakulay pink. Paano naman po yung mga kababayan natin sa Northern Luzon, sa Visayas at sa Mindanao? Pwede po natin na i-install yung application na Panahon and dito po natin makikita. Click lang natin yung bell icon sa upper right corner ng application at makikita po natin yung mga lugar na kung saan posible na makaranas tayo ng mga pag-ulan at mga thunderstorms. Ako po si John Manalo, ang panahon ay nagbabago, kaya maging handa at